din natin itong ginawang plunder at bribery di umano ni Marcoleta na pinapakasuhan ngayon ng ombudsman. Ng reklamong plunder at indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta sa ombudsman. Basihan ng reklamong plunder ang tinanggap na 75 million pesos sa donasyon mula sa 3 donor noong nakaraang taon. Hindi idineklara ni Marcoleta ang donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenses noong eleksyon dahil natanggap niya ang pera bago ang campaign period. Pero lumalabas na hindi niya rin idineklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIN para sa taong 2025. Sabi ng mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense ang pagtanggap niya ng pera, masyadong malaki ang halaga para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Dawit sa reklamo ang 3 pinanggalingan ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotle Baluyot. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Takte itong si Defensor, paulit-ulit na lang, no? Yung sa Chicago bars mo, hindi pa natatapos, mayroon ka na namang panibagong kasong haharapin. Kumbaga, ano to, walang katapusang problema na lang sa'yo. Rodante Marcoleta, 'di ba? Mga minamahal, nakakaloka. Pag-usapan natin 'yan. Ganito kasi 'yon, mga minamahal. Inirerekomenda. Sino yung nagre-recommend? Walang iba kundi ang Bureau of the Office of the Ombudsman na kasuhan ng pandarambong, kasuhan ng panunuhol or bribery, plunder at indirect bribery itong si Senator Rodante Marcoleta. Kasama na dyan ang pinakakasuhan si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at si Viray. Diba? Si Aristotle Viray. Ngayon, ano yung tungkol sa kaso? Tungkol sa 75 million donation para po sa kampanya ni Marcoleta noong Enero. Diba? Na hindi niya idineklara sa kanyang sosi at salin. Kumbaga, dineklara ni Marcoleta 0. Diba? 0, wala siyang natanggap. Kahit ang totoo, meron naman. Kasi siya mismo yun umamin eh. Ngayon, ano nga ba yung SOSE? Ano yung SOSE? Para maintindihan natin. Ito po ay Statement of Contribution and Expenditures. So, yan po yung mga ulat na isusumiti sa COMELEC para ipakita kung magkano yung natanggap mong donasyon at kung paano mo ito ginastos ng kumpanya. Ngayon, ang problema kasi ni Marcoleta, inamin niya sa investigasyon na, yes, oo, probably, yes, totoo yan, nakatanggap ako ng 3 hiwalay na donasyon na nagkakabuo ng 75 million. 30 million galing kay Mike Defensor, 25 million galing kay Espiritu, at 20 million galing kay Viray. Ngayon, ang nangyari kasi mga minamahal, imbes na magpasa siya ng kanyang SOSE sa COMELEC, ang ginawa niya, inilagay niya doon 0. Wala siyang natanggap na donasyon. At hindi din po yan nakita sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth na isinumite sa Senado. So, merong conflict. Pero, bakit nakawala si Marcoleta dito kay George Garcia? Paano siya nailigtas si George Garcia? Shit! George Garcia, isa ka talagang sa lamang ka. Minagic mo itong si Marcoleta, Charis. Talagang nilagyan niya ng no offense si Rodante Marcoleta kasi sabi niya, hindi naman kasama ng Omnibus Election Code or ng tawag dito, ng paglabag. Walang ginawang paglabag si Rodante Marcoleta dahil hindi pa naman daw po nagsisimula yung kampanya. Yun yung palusot, mga minamahal, ni George Garcia. Hindi pa naman nagsisimula ang kampanya nung binigyan siya ng pera. So, hindi yun kasama sa Omnibus Election Code. Pero hindi ko naman sinasabing hindi ko sinasabing bawal yon. Pwede namang magbigay, kaya nga lang dapat i-declared mo sa SOSE mo at sa SALN mo. Kaso ang nangyari kay Marcoleta, hindi niya dineclared sa kanyang SOSE, hindi niya dineclared sa kanyang SALN, so ang ending naging 0. So paano nangyari yon? Ngayon nailigtas siya ni George Garcia ng COMELEC, ipinalabas na walang nangyaring offense. Walang nangyaring election offense kay Marcoleta dahil nung tinanggap niya ang donasyon ay hindi pa official period ng kampanya. Which is yung campaign, nagsimula ata March, if I'm not mistaken, Enero niya na-receive yun. Ngayon,
bakit pumapasok tayo sa issue ng plunder? Bakit tayo pumapasok sa issue ng bribery kung ligtas naman sa COMELEC? Iba po kasi yung COMELEC sa ombudsman. Yung ombudsman, sinasabi ng mga investigador na kahit sabihin na hindi paglabag yan sa Omnibus Election Code, krimen pa din sa ilalim, mga minamahal, ng ating konstitusyon. Bakit? Bakit? Sabi dito, Linda Portugal, also remove Garcia from the COMELEC. Dapat matagal na na-remove yan. Gusto na nating matanggal yan. Bakit may kasong bribery? Sa ilalim po ng Presidential Decree number 46, bawal tumanggap ang sinumang opisyal ng pamahalaan ng mamahaling regalo o mga malalaking halaga tulad ng pera. Kasi ang natanggap ni Marcoleta 75 million. Eh ngayon, ay kailangan lang doon, pag may 50 million ka, bawal na yon, automatic X na yon. 'Di ba? Ang pagtanggap ng 75 million ay tinuturing ng ombudsman na hindi ito ordinaryong kagandahang loob, kundi ito po ay isang tiwaling pangyayari katulad ng panunuhol, corrupt act. Ngayon, bakit mayroon tayong tinatawag na plunder or pandarambong? Sa Pilipinas kasi, sa Republic Act 7080, di ba, ang isang opisyal, maaaring kaso ng plunder kung ang halaga ng perang natanggap niya galing sa illegal or hindi niya kayang may paliwanag, questionable, lumagpas ng 50 million threshold, pwede siyang kasuhan ng plunder kung hindi niya kaya itong ipaliwanag. Diyan po pumapasok yung definisyon ng plunder. 'Di ba? Ngayon, ano ba yung susunod na hakbangin ng ombudsman? Pinag-uutos na magpaliwanag itong si Rodante Marcoleta mag-submit ng counter affidavit sa loob lamang po ng 15 days. Kailangan makapag-submit ni Senator Rodante Marcoleta dahil kung hindi siya makakapag-submit, posible siyang kasuhan. At ito yung malala. Si Mike Defensor, mga minamahal. Si Mike Defensor, si Viray, yan, silang magkakasama. Diyos ko naman, hindi na natapos. Ito nga issue ni Mike Defensor. May issue na siya doon sa issue ng KTV, 'di ba? Yung kaso niya, mga minamahal, yung paras kay Harry Roque, 'di ba? No bail 'yon. Yung kaso ni Mike Defensor, nakalimutan natin 'yon, mga minamahal. Anong kaso 'yon ni Mike Defensor sa yung sa KTV? Sige nga, i-comment niyo, nalimutan natin 'Di ba? Na human trafficking, yes. Human trafficking, no bail yun, zero bail yun, mga minamahal, yung pinapakaso kaya kaya tawag dito, kay nakakatawa mang isipin kay Mike Defensor, no bail. Tapos ngayon, madadagdagan na naman. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yes, nakaka 40 minutes na tayo. Oo. I-like nyo yung video kasi kinukuha to ng mga kabataan. Siyempre, comment nyo kung taga saan kayo para isa-shoutout namin kayo sa next na ating live. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli. Hoy, Eric de la Cruz, na-miss kita. Yawa ka, hindi ka nagpapakita. Oo. Ernesto Parcon, shoutout sa'yo. Jerser Valencia. Si